May gusto ka bang babae na parang hindi kanya napapansin? O baka naman may konting connection na kayo pero tila laging ikaw lang ang nag-e-effort. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang pagiging mabait o pogi lang. Kung gusto mong makuha ang atensyon at damdamin ng isang babae, kailangan mong maintindihan kung paano gumagana ang isipan. Andito, pumapasok ang dark psychology. Ang dark psychology ay hindi masama kung gagamitin sa tamang paraan. Hindi ito tungkol sa panloloko o pagsasamantala, kundi pag-unawan sa mga emosyon, reaksyon, at subconscious triggers ng isang tao. Minsan, para mapansin ka at ma-attract ang isang babae, kailangan mong gumamit ng tamang mindset, timing, at kilos na tumatama hindi lang sa mata, kundi sa isipan at puso niya. Karamihan ng lalaki ay sumusugod agad sa harapan ng babae. Flowers, compliments, o sweet messages. Pero sa totoo lang, predictable na yan. Siyang predictable ay hindi nakakaintriga. Hindi nakaka-hook. Ang goal natin dito ay simple. Gumawa ng kakaiba pero epektibong hakbang na hindi halatang diskarte pero malalim ang tama. Maraming babae ang hindi basta na-attract sa panlabas na anyo lang. Mas na-attract sila sa lalaking may presence, may control, may sense of mystery, at may emotional grip. Psychological moves na subtle pero malakas ang dating. Hindi mo kailangang maging perfect. Pero kung alam mo kung kailan tatahimik, kailan lilingon, at kailan aalis, nagkakaroon ka ng psychological impact na hindi agad malilimutan. Hindi ito magic. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang top 10 dark psychology moves na ginagamit ng mga kalmado pero mapanganib na tipo. Mga lalaking hindi nagmamadali pero laging napapansin. Gagamit tayo ng tunay na sitwasyon, mga practical moves, at mga mindsets na gumagana kahit hindi ka alpha sa forma, basta alpha sa utak. Handa ka na bang matutunan kung paano gumalaw na parang hindi nagpaplano, pero sa bawat kilos mo ay may epekto sa babae? Kung oo, samahan mo ako sa seryeng ito at unti-unti nating babaliktarin ang laro. 1. The mystery gap. Kapag gusto mo ang isang babae, ang unang instinct mo ay kadalasan ibigay ang lahat. Kwento ng buhay mo, mga achievements mo, goals mo sa future. Pero sa dark psychology, ang pinakaunang hakbang ay hindi pagbibigay, kundi pagtatago ng konti. Hindi dahil may tinatago kang masama, kundi dahil gusto mong lumikha ng mystery gap. Ang mystery gap ay ang espasyo na iniwan mong bakante sa isipan ng babae para siya mismo ang magtanong, mag-isip at ma-curious sa'yo. Ang sikreto dito ay huwag mong ibigay agad lahat ng impormasyon. Ipakita mo lang ang mga piraso ng iyong pagkatao, sapat para ma-hook siya, pero hindi buo para tapusin agad ang kwento. Halimbawa, sa halip na sabihin mong, mahilig ako sa photography, travel, and coffee shops, sabihin mo na lang, may ginagawa akong side project tuwing weekend. Medyo creative siya. Iwanan mong bitin ang usapan. Hayaan mong siya ang mag-follow up. Kapag bitin ang impormasyon, nagkakaroon ng cognitive tension ang kausap mo. Gusto niya itong tapusin. At habang hindi niya pa alam ang sagot, ikaw ang tumatakbo sa isip niya. Hindi ka niya makakalimutan agad dahil may unfinished puzzle sa isip niya. Ikaw. Ang pagkakamali ng karamihan ay sinusubukan nilang ipaliwanag ang sarili nila agad. Gusto nila ipakita agad na mabait sila, stable sila, or boyfriend material sila. Pero ang babae, tulad ng lahat ng tao, ay na-attract hindi sa linaw, kundi sa intrigue. Ang mga lalaking may kaunting misteryo ay parang librong gusto mong basahin hanggang dulo. Hindi mo mailalapag. Ganyan din ang epekto mo kapag kontrolado mo kung kailan ka magsasalita at kung kailan ka tatahimik. Sa bandang dulo, hindi mo kailangan maging ibang tao para magustuhan ka. Pero kailangan mong i-manage kung paano mo ipinapakita ang sarili mo. Tandaan, ang hindi mo sinasabi, minsan yun ang pinakamalakas mong sinabi. 2. Emotional hooking. Isa sa pinaka-epektibong paraan para mapasok ang puso ng isang babae ay hindi sa pamamagitan ng pera, looks, o matinding charisma. Minsan, ang pinaka-tumatatak ay yung taong marunong gumawa ng emosyonal na koneksyon. Dito pumapasok ang tinatawag na emotional hooking. Sa dark psychology, ang emotional hooking ay paraan para itali ang emosyon ng isang tao sa presensya mo. Ang goal ay hindi lang magustuhan ka, kundi maramdaman ka. Ibig sabihin kapag nawala ka, ramdam niya. Kapag kasama ka, may impact. Gamit ang timing, empathy, at tamang choice ng salitang ginagamit, nililikha mo ang illusion na ikaw lang ang tunay na nakakaintindi sa kanya. Halimbawa, kapag nag-open up siya tungkol sa problema niya, huwag mong basta sagutin ng generic na kaya mo yan. Sa halip, tanungin mo, paano mo hinaharap yan araw-araw? Hindi madali yan. Sa ganitong paraan, pinapalalim mo ang emosyon. Hindi mo lang siya pinapalakas, pinaparamdam mong naiintindihan mo siya sa core. Mas malalim ang epekto nito kapag ginagawa mo ito sa kalmadong paraan, hindi overacting.
Kapag mas kalmado ka, mas seryoso ang dating ng mga tanong mo. Kapag mas malalim ang mga tanong, mas lumalalim din ang investment ng babae sa'yo, mentally at emotionally. Mahalaga rin ang timing. Hindi mo ito ginagawa sa unang araw ng pagkakakilala. Binubuo mo muna ang tiwala. At kapag dumating na ang moment na vulnerable siya, andoon ka, hindi para ayusin ang problema niya, kundi para maging safe space niya. Emotional hooking ay hindi pagmamanipula kung totoo ang concern mo. Pero sa dark psychology, ginagamit ito ng ilan bilang tool upang mahook ang damdamin ng babae para sa pansariling interest. Kaya kailangan itong gamitin ng may respeto at hangarin na mabuti. Tandaan, pwedeng magustuhan ka ng isang babae dahil sa itsura mo, pero ikaw ang pipili kung paano mo siya mapaparamdam na ikaw ang tahanan. At kapag nakuha mo ang puso niya sa ganitong paraan, mahirap ka nang kalimutan. 3. Strategic scarcity. Isa sa mga madalas hindi napapansin pero sobrang epektibong dark psychology. Move ay ang strategic scarcity, ang sinadyang hindi pagiging available lahat ng oras. Ang misteryo at limitadong atensyon ay parang magnet sa isang taong gusto mong makuha, lalo na kung babae ito. Ang hindi mo pag-a-avail sa lahat ng oras ay nakakapag-trigger ng curiosity, desire at mental chase. Kapag palagi kang available, nagiging predictable ka. At kapag predictable ka, nawawala ang thrill. Hindi na siya mag-iisip kung kamusta ka na kasi alam niyang palagi kang andyan. Pero kapag tuwing magkausap kayo ay meaningful at solid ang koneksyon, tapos bigla kang mawawala sa eksena saglit, dun siya mag-iisip, bakit parang wala siya ngayon? O kaya may iba kayang kinakausap to? Ang strategic scarcity ay hindi ghosting. Hindi ito bigla ang pagkawala ng walang paalam. Ang tamang paraan ng paggamit nito ay pagiging present sa tamang panahon at tahimik sa ibang pagkakataon. It's about creating rhythm. May high tide, may low tide. Gamit ito ng mga marunong sa emosyonal na dynamics para panatilihing may excitement sa interaction. Gamitin mo rin ito para maprotektahan ang sarili mo. Hindi mo kailangan ibigay agad ang buong oras at energy mo sa isang taong hindi pa committed. Kapag alam niyang hindi mo ibinubuhos lahat agad-agad, mas maengganyo siyang makilala ka pa. Gusto ng karamihan ng babae ang lalaking may sariling mundo, may goals, at may focus. Hindi yung parang laging nakaabang lang sa kanya. Kapag may mga araw na hindi ka nagparamdam pero bigla kang lumitaw, na may meaningful na mensahe o kwento, mas magiging impactful ang presence mo. Parang bumabalik sa eksena ang isang karakter na hinahanap-hanap niya, hindi dahil sa dami ng message mo, kundi sa lalim ng presensya mo. Hindi rin ito para pahirapan siya. Ginagawa mo ito para hindi mawala ang balance sa pagitan ng effort at space. Ang babae, kapag nasanay sa consistent attention, nawawala ang kilig. Pero kapag binigyan mo siya ng tamang combination ng here and gone, matututo siyang pahalagahan ang bawat moment niyo. Sa simpleng salita, absence creates value. At ang lalaking marunong mag-control ng kanyang presence ay isang lalaking hindi lang gusto, hindi hinahanap. 4. Emotional echoing. Isa sa pinaka-subtle pero powerful na dark psychology move. Para makuha ang loob ng isang babae ay ang emotional echoing. Ang pagsasalamin ng emosyon niya sa paraan na mararamdaman niyang konektado kayo sa mas malalim na level. Hindi ito simpleng pag-oo sa lahat ng sinasabi niya, kundi ang pagpaparamdam na naiintindihan mo siya sa tamang tono, tamang emosyon, at tamang timing. Halimbawa, kapag sinabi niyang pagod na ako sa trabaho, hindi mo agad sasagutin ng ako rin o kaya mo yan. Ang mas epektibong response ay, mukhang ang bigat talaga ng dinadala mo ngayon . Sa paraang ito, para mong inuulit pabalik ang emosyon niya. Hindi ang mismong salita, kundi ang damdamin. At doon niya mararamdaman, ay naiintindihan niya ako. Kapag naramdaman ng isang babae na may emotional sync kayo, parang automatikong napapalapit ang loob niya. Kasi sa mundo kung saan madalas siyang hindi pinakikinggan, ikaw ang naging exception. At ang exception, laging memorable. Emotional echoing din ang sikreto ng mga taong sobrang likas makasundo ng iba. Hindi sila palaging nagsasalita ng mahaba. Marunong lang silang makiramdam. Hindi sila agad nag-aalok ng solusyon. Marunong lang silang magbigay ng presence at validation. At dahil dito, mas madali silang pagkatiwalaan. Sa mga lalaki, akala ng iba ang malakas sa babae ay yung may magandang katawan o kotse. Pero ang mga babae, mas naa-attract sa mga lalaking marunong magbasa ng damdamin. Kasi kapag naramdaman niyang safe siya sa'yo, hindi sa tuwing katawan lang kundi sa emosyon, dun siya magsisimulang mag-invest pabalik. Pero babala, ang emotional echoing ay hindi dapat gamitin para lang makuha ang loob niya at iwan siya pagkatapos. Kasi kung ginagamit mo ito para manipulahin siya emotionally, magiging toxic ka rin. Gamitin ito kung handa ka rin mag-grow emotionally bilang lalaki. Sa huli, ang totoong connection ay hindi lang galing sa matatalim na linya o papugi moves,
kundi sa kakayahang makinig, maramdaman at sumabay sa tibok ng puso ng taong gusto mo. At sa ganitong paraan, hindi ka lang makakakuha ng babae, makakabuo ka rin ng respeto. 5. Subtle scarcity. Ang isa sa pinaka-epektibong dark psychology moves na ginagamit para makuha ang loob ng isang babae ay ang subtle scarcity. Ang sining ng pagpaparamdam na hindi ka laging available, pero hindi rin nawawala. Isa itong balance sa pagitan ng presence at absence, at ito ay nakakalikha ng misteryo at halaga. Sa simpleng salita, hindi mo siya tinatambakan ng atensyon. 24/7, hindi mo rin siya laging inuuna. Kapag sinanay mo kasi ang isang tao na lagi kang nandyan, nawawala ang thrill, nawawala ang tanong na, bakit parang iba siya ngayon? At kapag nawala ang tanong, nawawala rin ang kilig. Ang babae, tulad ng kahit sinong tao, ay na-attract sa taong may sense of value at priority, hindi sa taong desperado. Pero hindi ito ghosting, hindi ito panlalamig. Ang subtle scarcity ay pagpaparamdam na busy ka dahil may sarili kang buhay, may goals ka, may routine ka, at hindi umiikot ang mundo mo sa kanya. At kapag nagpakita ka ng effort, ramdam niyang may bigat yon. Kasi bihira. Halimbawa, hindi ka agad nagre-reply sa message niya, pero kapag nag-reply ka, meaningful ang usapan. Hindi ka palaging tumatawag, pero kapag nag-chat kayo, quality ang presence mo. Doon mo siya mas lalong hinahatak dahil nagiging rewarding ang bawat moment kasama ka. Subtle scarcity din ang dahilan kung bakit ang ibang lalaki na hindi naman sobrang gwapo o mayaman ay naa-attract pa rin ng mga babae. Kasi ramdam ng babae na hindi niya ito hawak. At kapag ang babae ay nararamdamang hindi kanya siyang attention mo 100%, mas lalo siyang nagiging curious, invested at gustong makuha iyon. Pero tandaan, may hangganan ito. Kung sobra-sobra ka namang mawala, baka isipin niyang wala kang interes. Kaya subtle lang. Sapat para hanapin ka pero hindi para magsawa. Ang subtle scarcity ay isang tahimik na paalala. Nandito ako, pero hindi ako basta-basta. At sa panahong maraming lalaki ang todo bigay agad, ang lalaking marunong magpigil at maghintay ng tamang oras ay mas lalong pinahahalagahan. 6. Emotional echo. Ang emotional echo ay isang diskarte sa dark psychology kung saan ginagaya mo ang emosyon, pananalita o vibe ng babae para maramdaman niyang konektado ka sa kanya kahit hindi mo siya kilalang kilala. Para itong salamin ng damdamin na ginagawang pamilyar at comfortable ang presence mo. Hindi ito fake. Hindi ito panggagiyar sa kilos. Tusi magkopya ang energy ng kausap mo. Kung paano siya magsalita, kung gaano siya ka-expressive, kung chill ba siya or animated. Kapag nakuha mo ito, mas mararamdaman niyang same kayo ng wavelength, kaya mas mabilis siyang nagbubukas, mas nagkakaroon ng trust. Halimbawa, kung tahimik siyang magsalita at mahinhin, ibaba mo rin ang boses mo. Kapag medyo pabiro siya, sagutin mo rin siya sa light and playful tone. Sa subconscious level, mararamdaman niya na pareho. Kayo at ang utak ng tao ay programmed na magtiwala sa taong pamilyar. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga taong parang soulmate ay mabilis magkakagaan ng loob kasi pareho sila ng vibe. Ang emotional echo ay shortcut papunta sa ganong feeling. Pero ginagamit ito sa tamang intensyon, hindi para gamitin, kundi para maintindihan siya. Pero sa dark psychology, may gumagawa rin ito para lang makuha ang loob. At kapag nakuha na, biglang mag-iiba. Kaya napaka-importante ng awareness ng babae kung totoo ba ang connection o ginagaya lang siya para mahulog ang loob niya. Isa pang epektibong teknik dito ay ang paggamit ng mga salitang ginagamit din niya. Kapag mahilig siyang gumamit ng salitang grabe o legit, gamitin mo rin paminsan-minsan. Sa ganitong paraan, parang nagkakaroon kayo ng shared language at yan ang secret ng bonding. Ang emotional echo ay parang musika. Kapag pareho kayo ng beat, sabay kayong gumagalaw. At sa panahong maraming hindi marunong makinig, ang lalaki na marunong maki-echo ng damdamin ay mas nagiging kaaya-aya at malapit sa puso ng babae. Sa dulo, hindi mo kailangan maging pinakagwapo o pinakayaman. Kailangan mo lang iparamdam na naririnig mo siya at naiintindihan mo siya. At ang isang babae na nararamdaman ito ay bihirang lumayo. 7. Selective mystery. Ang selective mystery ay isang powerful dark psychology move na ginagamit ng mga lalaking alam kung paano gumamit ng intrigue at limitadong impormasyon para mas lalo kang hanapin ng babae. Hindi ito pagiging tahimik lang, ito ay strategic silence. Ibig sabihin, hindi mo agad binubuksan lahat ng bagay tungkol sa iyo. Sa panahon ngayon na lahat ay oversharing sa social media, ang pagiging misteryoso ay parang rare gemstone at babae ay naturally curious sa mga bagay na hindi agad makuha. Kapag binigay mo agad lahat ng impormasyon mo,
Saan ka nagtatrabaho? Anong ginagawa mo araw-araw? Anong iniisip mo? Nawawala ang thrill. Pero kapag napapaisip siya, ano kaya ginagawa niya kapag hindi kami nag-uusap? Doon siya nahuhulog. Hindi ibig sabihin nito ay magpanggap. Ibig sabihin lang ay piliin mo kung ano ang ibabahagi mo. Kailangan may balance sa pagiging open at pagiging unpredictable. Kapag palagi kang available, madaling ma-take for granted. Pero kung minsan hindi ka madaling basahin, doon mas napapalalim ang interest. Halimbawa, hindi mo kailangang sabihin agad ang buong love history mo or kung gaano ka nasaktan dati. Pwede mong sabihin, may mga bagay akong hindi pa ready ikwento ngayon. Pero siguro in time. Simple lang, pero mabigat ang epekto. Nagpapahiwatig ito ng depth. Sa selective mystery, hindi ka lang gumagawa ng cool guy image. Ginagawa mo siyang bahagi ng journey mo. Bawat interaction, may pahiwatig, may clue. At ang babae, lalo na kung emotionally invested na, ay hindi mapapakali hanggat hindi niya natutuklasan kung sino ka talaga. Minsan, mas nakakahook ang hindi mo sinabi kaysa sa sinabi mo. At yun ang laro ng mga marunong sa dark psychology, ang hindi pagsabi ng lahat. Para ang babae, mismo ang gustong makaalam pa. Hindi ito para lokohin siya, kundi para mapanatili ang depth at tension sa relasyon. Dahil aminin natin, kung parang open book ka na agad, minsan nawawala ang excitement. Pero kung parang nobela ka na bawat pahina ay unti-unting bumubukas, doon ka hindi malilimutan. 8. Future Projection Technique. Isa sa pinaka-epektibong dark psychology moves na ginagamit para makuha ang loob ng isang babae ay ang Future Projection Technique. Sa simpleng salita, ito sights ang sining na pagpaparamdam sa kanya. Nakabilang siya sa iyong kinabukasan, kahit hindi pa sigurado kung totoo nga ba. At kapag ginawa ito ng tama, sobrang lalim ng epekto sa emosyon ng isang babae. Paano ito gumagana? Simple lang, magbabanggit ka ng mga plano sa hinaharap kung saan siya ang kasama mo. Halimbawa, sasabihin mo, alam mo ba kung saan magandang mag-retire? Sa Batanes. Tahimik, presko, tapos kasama ka pa. Ayos, di ba? Pansinin, hindi niya alam kung seryoso ka, pero napangiti siya. At sa utak niya, nagsimulang tumakbo ang mga larawan ng future na kayo ang magkasama. Ito ay subtle pero malakas. Dahil ang utak ng babae, lalo na kapag emotionally vulnerable, ay mabilis mag-imagine ng mga senaryo. At kapag nandoon ka sa imahinasyon niyang iyon, mas nahuhulog siya sa'yo. Hindi mo kailangan maging super sweet o magpa-cute palagi. Kailangan mo lang siyang dalhin sa mundo kung saan kayo ang magkasama. Pero tandaan, delikado itong gamitin ng paulit-ulit kung hindi mo naman talaga planong panindigan. Dahil ang future projection technique ay parang pandikit. Kapag paulit-ulit mo, siyang dinadala sa pangakong bukas, hahanap-hanapin niya yon. At kapag hindi natupad, babagsak lahat. Gamitin ito para magtanim ng intrigue, ng hope, ng feeling of being chosen. Kasi minsan, hindi naman talaga mahalaga kung totoo. Ang plano, mahalaga, ay kung anong nararamdaman niya habang iniisip niya ito. At ang babaeng nakakaramdam ng kinabukasan kasama ka, bihira yan maglalakad palayo. Kung marunong kang mag-project ng future sa tamang timing, hindi mo kailangang laging physically present. Kahit sa text lang or short conversation, mararamdaman ka niya. Kasi dala-dala niya ang imahe ng kayong dalawa sa utak niya. At dyan pumapasok ang totoong art ng influence. Hindi dahil pinilit mo siya, kundi dahil pinaniwala mo siyang may kayo na mangyayari. Kahit sa isip pa lang niya. 9. Push-pull technique. Ang push-pull technique ay isa sa pinakamapanganib pero sobrang epektibong dark psychology. Move na ginagamit sa mundo ng pakikipagrelasyon. Sa simpleng salita, ito ay ang technique ng pagbibigay ng atensyon at pagmamahal, tapos biglang babawiin o lalayuan. Hindi ito lantarang pambabastos, pero ito ay isang malupit na laro ng emosyon. Halimbawa, isang araw sobrang sweet mo. Nagpaparamdam ka, nag-aalaga, binibigyan siya ng compliments. Tapos kinabukasan, malamig ka. Hindi ka nagre-reply, parang wala lang. Ito yung tinatawag nilang emotional roller coaster. At ito ay nakakabaliw. Kasi ang utak ng babae ay hahanap-hanapin ang high moments. At magtataka bakit biglang nag-iba. Kapag nahook na siya sa cycle na ito, mas lalong lumalalim ang connection niya sa'yo. Hindi dahil masaya siya, kundi dahil pinapasok mo siya sa laro ng uncertainty. At sa psychology, ang unpredictable attention ay mas nakaka-addict kaysa consistent love. Parang sugal. Hindi mo alam kailan ka mananalo, kaya hindi ka umaalis sa lamesa. Pero tandaan, ang technique na ito ay may malaking epekto sa isipan at emosyon. Kaya kung gagamitin mo ito, dapat alam mong may intensyon ka at hindi mo lang siya nilalaro. Dahil kahit gaano ito ka-epektibo, kapag nasaktan siya ng sobra, mahirap na itong balikan o ayusin. Isa rin itong paraan para malaman mo kung gaano kalalim ang feelings niya sa'yo.
Kung patuloy siyang bumabalik kahit may distansya, ibig sabihin na hook na siya. Pero ulitin natin, huwag itong gamitin para lang sa pansariling laro. Gamitin ito kung ang layunin mo ay seryosong connection, pero gusto mo ring masuri kung totoo ang nararamdaman niya. Ang push ay para siyang challenge. Ang pull ay parang reward. Kapag sinanay mo ang babae sa ganitong pattern, magsisimula siyang mag-adjust sa'yo. Hindi mo na kailangang habulin. Siya na mismo ang lalapit, magtataka, at maghahanap ng validation mula sa'yo. At sa ganitong paraan, unti-unti mong nakukuha hindi lang ang atensyon niya, kundi ang buong emosyon niya. 10. Seed of Jealousy. Sa lahat ng psychological moves, ang pagseselos ay isa sa pinaka-epektibong sandata, at ang seed of jealousy ay ginagamit hindi para saktan, kundi para gisingin ang damdamin ng isang babae na may nararamdaman pala talaga siya. Ito ang simpleng ideya. Kapag akala ng isang babae na gusto mo siya pero hindi siya sigurado, at bigla mong ipinakita na kaya mong magustuhan din ng iba, dun niya marirealize kung gaano kakahalaga. Hindi ito tungkol sa pagiging pa-cute o playboy. Ang goal dito ay hindi para maglaro, kundi para lumikha ng pressure sa isipan niya. Kapag naramdaman niyang may ibang babae na nagkaka-interes sa'yo, o kaya may mga babaeng pinapansin ka rin, magsisimula siyang magtanong sa sarili niya, bakit parang hindi na lang ako? At dito napapasok ang selos. Ang selos ay hindi palaging masama. Sa controlled amount, ito ay nagbibigay ng spark. Parang apoy na nagbibigay liwanag kung kailan siya dapat kumilos. Sa psychology, ang fear of loss ay mas malakas kaysa desire to gain. Kaya mas gugustuhin ng isang babae na kunin ka bago ka pa maagaw ng iba, kaysa abutin ka lang kapag wala nang pumapansin sa'yo. Isang simpleng example, kapag nag-post ka ng picture na may kasama kang ibang babae, kahit kaibigan lang, o kaya may babaeng nag-comment ng sweet, at hindi mo agad nililinaw ang koneksyon nyo, yun ang seed. Hindi mo kailangan magpaliwanag agad. Hayaan mo lang muna siyang mag-observe, mag-isip, at magtaka. Kapag tanungin ka niya, huwag agad mag-defensive. Huwag mo ring sabihin na ginagawa mo lang siyang selosa. Ang gawin mo, panatilihin ang mystery. Minsan ang hindi sinasabi ay mas malakas kaysa sa sinasabi. Ang mga babae, kapag may naramdaman silang selos, mas lalong nakukuha ang atensyon nila kasi bigla silang nawalan ng kontrol sa kung paano kanila nakikita. Pero syempre may limit ito. Huwag mo itong gamitin para lang paglaruan siya. Dahil kapag napasobra, maaring mawalan siya ng tiwala. Ang sikreto ay balanse, konting selos, konting inggit, pero sapat lang para lumapit siya sa'yo ng kusa. Sa ganitong paraan, hindi mo lang siya pinapalapit, kundi pinaparamdam mo rin na ikaw ay isang taong may value. At kung hindi niya kikilos, baka maagaw ka pa ng iba. Ngayong nalaman mo na ang 10 makapangyarihang dark psychology moves, dapat mong tandaan, hindi ito para paglaruan ang puso ng iba. Ang tunay na lakas ay hindi lang galing sa diskarte, kundi sa intensyon sa likod ng bawat galaw mo. Ang psychology ay hindi lang pangmanipula. Kapag ginamit mo ito ng may malasakit at respeto, kaya nitong palalimin ang koneksyon mo sa taong gusto mo. Pero kung gagamitin lang ito para sa panandaliang saya, panloloko, o ego trip, magbabalik din sa iyo ang epekto niyan, mas malala pa. Gusto mong makuha ang atensyon ng babae? Gamitin mo ang utak mo, pero wag mong iwan ang puso mo. Sa bawat titig, sa bawat salita, sa bawat kilos mo, tanungin mo, may respeto ba? O puro pa impress lang? Minsan, hindi mo kailangang maging sobrang galing para mapansin ka. Kailangan mo lang maging totoo, may lalim, at may sense of presence. Kapag ramdam ng isang babae na ikaw ay iba sa karamihan dahil hindi ka pilit, hindi ka desperate, at marunong kang mag-control ng sarili, dun ka nagiging magnetic. At kung nagkamali ka nun, okay lang. Lahat tayo dumaan sa awkward, sa busted, sa ghosting. Pero ngayong alam mo na ang mga techniques na ito, mas malaki na ang tsansa mong hindi lang mapansin, kundi piliin ka rin sa huli. Pero tandaan mo rin ito, kahit makuha mo ang gusto mo gamit ang psychology, ang relasyon ay hindi uubra kung walang character. Ang tunay na panalo ay hindi lang yung nakuha mo siya, kundi yung napili ka niya araw-araw dahil sa kung sino ka. Ito ang Darkness of Truth. Ang channel na hindi lang nagpapalakas sa utak mo, kundi tinuturuan kang mas maging matatag sa loob, sa labas at sa pag-ibig. Hanggang sa susunod, boss.